Kapamilya, we are really full Pailon, taro na! Lay, kung yan na, Day, ha? Talaga pong, we are full pack today. Meron pong karimari-mari na pangyayari. Kwento ng pagbabago at pag-asa. At syempre, hindi po nawawala ang public service. At nandiyan pa rin po ang entertainment. Kaya simulan na po natin na tayo po yung makarami ngayon na. Filon, Kasi, iba ini, laig yun! ikaw na naman. Ay, sorry ba? Baka akala nyo, lahat nalaman nyo na tungkol sa kanya. Aba, sandali lang. Watch and learn. Melay will rock the house. Ito na naman sila, ang ating senatoriables. This time, ang tanong ng bayan, kung ikaw ay muling mabubuhay sa mundong ibabaw bilang insekto, anong insekto ka? Ma'am, sir, hindi yan ang talagang tanong, ha? Isang pagkakamaling hindi malilimutan. Isang malakas na pagsabog na halos kumitil sa kanyang buhay. Tutukan ang istorya ni Mang Orlan at tunghayan ang kanyang pagbangon sa trahedyang labis niyang pinagsisisihan. Babaeng nagdadalang tao at sanggol sa kanyang sinipupunan, siyam na buwang iningatan, pero pagkatapos ng lahat, kapwa pala masasawi sa ospital. Ang itinuturong dahilan, kapabayaan ng doktor at paggamutan. Kapamilya, sadya pong nakakalungkot ang kwentong ito. Si Bernadette Hipolito Mendoza, 22 taong gulang, ay graduate ng nursing at kapapasa po lamang sa board examination. Ang kanyang mister, si Jarwin, 26 years old, ay isang maliit po lamang na negosyante. 5 taong po silang nagsasama at kakakasal lamang noong pong September 19. Isang tila pasibol pa lamang na pamilya na punong-puno ng pag-asa. Ngunit sa loob lamang ng 15 oras, nagsimulang gumuho ang kanilang mga pangarap. Parang hindi na ako sanay nang wala siya. Yun nga, minsan nga, pag umaga, ako unang magising, hintay ko siya gumising para sabay kami mag-breakfast. Walang sapat na salita na makapagsasalarawan sa pait na nararamdaman ni Jarwin Mendoza, lalo na ng pamilya ng kanyang asawang si Bernadette. Gumuhong mga pangarap na ang sinasabing dahilan, kapabayaan ng taong kanilang pinagkatiwalaan simula ng pagsibol ng sinapupunan ni Bernadette. Excited pa nga kami pareho, sabi namin. Ito na yung big night natin. Alabas na si baby. Yun pala, ako lang mag-isa lalabas ng hospital. Wala na silang dalawa. Baka si Tetet nga ang ginawa ng Diyos na paraan para matapos ang paggawa ng kalokohan ng doktor neto at saka ng sample na yan. Tagal mo inintay, tagal mong inalagaan. Hindi ka nagpabaya. Tapos sila pababayaan na nila ng ganun. June 2009, natupad ang kanilang pangarap nang malamang buntis na si Bernadette. Katunayan, may pangalan na ang sanggol, Kylene Giana. Sa mga schooling, ganun. Kasan namin siya yung ilalabas pag papaarawan, ganun. Papasyal. Pebrero 25, pumutok ang panubigan ni Bernadette. Agad na tinawagan ni Jarwin si Doktora Ana Adriano Peralta, ang OB-GYN ni Bernadette. Starting labor na raw yun. Kaya kinabukasan, confine na kami after lunch. Kasi sa umaga magliliwaliw pa nga daw siya. Ayan, tapos sabi, humiga na lang muna para hindi magtuloy-tuloy. Alas 10 ng gabi, panay na ang daing ng asawa, kaya't nagpasya si Jarwin na dalhin na ang kanyang asawa sa St. Paul Hospital sa Bukawi, Bulacan. Yung paa, pinataas, parang naka-letter L siya.